Mga good news, at news. bad news. Bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochiona. ATM. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochiona. Isang tumbling na lang. Biyernes na. Yan. Good afternoon mga kaserbisyo ka ATM. Ako po si Maan Macapagal. Oh. Di ba Friday? Ikaw naman ngayon nagmamadali. Hindi Isa ba Friday? Isa Gusto ko na pa. mag-Friday. Itawid na natin to. Tulad ng ating mga kababayan, no? Pagod na. Oo, itawid na natin to. Ay, kaso nga lang, hanggang Biyernes na lang po kasi, August 28. Huwag naman, ang alin. Ang espesyal Okay. naming handog. Oo, talaga ba? Oo, para sa ating tagapakinig, katawang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Kaya hanggang Biyernes na lang din po pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity timba mula sa PCSO. Ipadala lamang po ang inyong sagot sa question of the day sa DZMM Teleradyo Viber number 0919-278-3000. Ano bang kailangan nakalakip doon sa kanilang mga mensahe, partner? Wala na, okay na yun. Hindi. Eto, kailangan ng buong pangalan ninyo, kumpletong address, contact number. Ipadala yan po ha sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Siyempre, kasama ng inyong sagot sa ating question of the day. Kaya yung kung mapipili kayo, kakontakin kayo ng ATM team at patatanggapin yung premyo tuwing Biyernes, maraming malungkot, partner. Bakit? Saan daw Bakit? ay mapalawig pa ito. Ay, oo nga. Ma-extend pa. Tsaka para makasali tayo kasi ako wala pa eh. Ako din naman eh. Lahat tayo. Ay, Philippine Charity Sweepstakes Office, Bekenemen. Oo. Extend. Oo, kasi... Pinaring ka. Hindi, oo. Kasi ay mga essentials ito na kailangan ng ating mga kababayan. Lalo ngayon, ha? Madalas ang kalamidad. Ay, napanood ba yung mga video sa Nepal, Tibet? Oo nga. Oo, nangyari. Diba? Buti na lang, partner, as of this moment, wala naman daw Pinoy Oo. na nasaktan. Hindi, parang o meron ba? missing na isa. Talaga? Na ang Nepal Tourism Department ay naglabas ng dokumento. Andun yung tally. May isang Pilipinong nawawala. Oo. Tapos karamihan mga turista, no? Oo. Kaya yung Tourism Department nila yung naglabas ng numero. Nandun yung mga... Teka. Yan yung latest. Kasi nung una ay naglabas ang palasyo ng ng Ito mula ng pahayag sa na Nepal. wala. Oo, nung sabi nga ni Yusek Claire Castro, Oo, wala pa. oo. Pero itong dokumento mula sa Nepal Tourism Board, ang Australia yung medyo marami pala no, sa Pinakamarami. India ang may pinakamarami, 178 ang missing. Ang Nepal naman, yung Nepalese, merong 127 na nawawala. Ang Australia, merong 35. Ang Ukraine, merong 53. Dami, United Kingdom, merong 33. Sa US, merong 65.
So medyo marami-rami. So, mga Actually, turista yan, no? 33 bansa yung kanilang naitalang merong mga nawawala. Kasi ano yan parang may mga nagpipilgrim, may mga nagtitrek dyan sa bahaging yan. So merong isang Pilipino, ayan, Philippines isa na nawawala. So abangan natin kung ano yung mga susunod na hakbang ng ating pamahalaan at ano yung update doon sa kababayan po nating nawawala dyan sa Nepal. Turista rin daw ba? Hindi nasabi. Oo, turista ito kasi Nepal Tourism Board ang naglabas nitong nasabing bilang. Ito yung detalye ng Nepali and foreign nationals na nawawala sa pagbaha sa Rasuwa. Yan nga. So abangan natin kung ano yung magiging update kaugnay dyan. So sana Tayo nga po pala ay may ilan ba? May 128 Pilipino sa Nepal. Hindi ko lang alam dito kung turista ba ito o naninirahan talaga doon. Pero 18 daw mula sa numerong iyon ay mga overseas Filipino workers. Oo, yung siguro regular na nagtatrabaho talaga doon. Oo. Ayan. So abangan po natin sana po mahanap yung ating kababayan na nawawala dyan nga po sa mga pagbaha na naitala sa Nepal. Pero anyway, partner. Teka lang. Oo, ano yung nga pala question of the day natin. Ano nga ba yung kailangan nilang sagutin? Kung magkakaroon ka ng time machine, anong pupuntahan mo? Past o future? Teka, ang tanong kasi may balikan ba ito? Oo nga. For a day lang ba to? O forever na? Gano'n Kailangan ko bang katagal? Kaya nga. magdala ng damit? Ganon? Baon? Oo. Ikaw, anong gusto mo? Say balikan lang. At wala kang i-alter Depende pa to. Ang tanong, may i-alter ka ba? O wala? Ako siguro pupunta ako sa future. Naku, kaso baka nakikinig yung PCSO. Bakit? Kasi aalamin ko yung dahil kung gagawin ko, baka hindi ako bigyan ng charity ba? Oo. So wag ko palang gagawin yun. Huwag mo sabihin. Ako din, future. Kasi kung wala itong pag-alter, wala kang babaguhin. Oo. Kasi nakatakot din sabi mo may babaguhin ako, yung mga hindi ko na, yung pagkakamali ko, hindi ko na gagawin, mga desisyon. Kasi pwedeng, yung mga kasama mo, mahal mo sa buhay ngayon, hindi sila. Dahil meron ka lang inalter na maliit na bagay doon sa past. Baka Oo, pag sa baka may future, iba na yung epekto. kasama mo, iba yung pamilya mo, iba trabaho mo, Kaya nga. 'di ba? Iba yung iyong asawa, anak. Gusto mo ba 'yon? Na hindi na sila. Tsaka Iba. partner, dapat tinatanggap na natin yung nakaraan. Yes. Tanggapin na natin yun. Oo. Ang paghandaan natin yung future. Oo, tapos sa future, pag mo, bakit nawawala ako? Yung pala, tegin. In the near future, wag naman, nakunod. Ayan, kumatok na po siya. Ayun. Ako future nga. Ako future din. Kasi nga, nakita mo na yan Oo. Alam, wala ka namang babaguhin. Ba't mo pa... Kasi yung iba gusto ko nung bata pa ako kasi ang saya ng buhay. Gusto mo lang balikan? Pero Si Rel naman, Oo. si Rel sa Magsumbol. Ano gusto niya? Gusto ko yung yung talagang period pa, yung dinosaurs. Ang layo. Walang CR doon, Rails. Oo. Tsaka kung puro dinosaur, baka may paglabas mo, may T-Rex ka agad. At saka gusto niya makasama si Gat Jose Rizal. Ay, talaga? Oo, Gat Andres Bonifacio. Ay, gusto niya Tsaka kukurutin niya yung mga naging masamang tao sa history. Oo. Iba tong Vigilante pala to. Parang gustong maging Marvel superhero nitong si Rails, no? Oo, Babalik nga. sa multiverse, no? Oo, correct. Yan na, kung magkakaroon ka ng time machine, anong pupuntahan mo? Past o future? O di sagutin niyo yan, kailangan na galingan niyo yung sagot niyo. Oo, dahil pag kayo napili tapos hindi maganda, dapat Dadalhin pala, kayo. hindi pwede pala natin one way na lang. Di na kayo makakabalik. Oo, di ba?
Oo, tapos napunta ka nga sa dinosaur, natupad nga yung hiling mo sa dinosaur Oo. era naman yun, di ba? Kaso baka Period. mamaya, yun nga, Ano? kinain ka kagad ng T-Rex. O kaya, Pagkalabas mo pa lang ng time machine, sinubo ka na, ganon. O kaya naapakan ka ng Triceratops, mga ganon. Di ba? O Oo, kaya oo. nakagat ka ng mga giant na insekto doon. Di ba? Oo nga. Ano ba yan? Daming alam. O, sige. Oo. O siya, paano? So, hintayin natin yung mga sagot ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo para nga sa tsansang makapanalo ng charity ba. Tanong nga natin sa mga guest natin ngayong hapon itong tanong din na to. Oh, ito, Malay total, mo, nandito na rin maganda naman. rin to. Malay mo, maganda ang kanilang Oo, sagot. O, ito, Bigyan din ng charity ba? Oo. Kaso baka dalawa na lang yung charity ba? Yung Jack mapipili and Poy na lang sila ni parang may doctorate to. Ito, kausapin na po natin. Kasama po natin sa linya ng sa Zoom, kasama po natin via Zoom si Dr. Dennis Coronacion, isa pong political analyst at chairperson po ng Department of Political Science, University of Santo Tomas. Magandang hapon po, Dr. Coronacion. Magandang hapon po, Sir Zandro and Ma'am Maan. Magandang Ay, ang hapon galing. rin sa mga taga-subaybay. Oo, talaga mobile si Sir. Oo, Kitang-kita. Ang kaya ganda. nga, oo. Teka, tanungin ko muna si Sir. Go. Dr. Dennis Coronacion, kung magkakaroon ka ng time machine, ano ang pupuntahan mo? Past or future? Bago tayo magseryoso. Well, sa future po, no, kasi sabi nyo kanina, yung past naman, kahit balikan mo, bawal namang baguhin. Oh. Bawal i-alter. Mhm. So, doon na lang po tayo sa future para pagbalik mo sa present, kung papayagan makabalik man, maayos mo pa. Kung nakita mo may masamang mangyayari sa'yo, magkakaroon ka malaking problema, at least mape-prevent mo when you go back to the present. Ayan, ang ganda ng sagot. Oo, so eto na ang ating, anong topic natin for today? Ayan, Yung week 8. Day 19. Mhm. Pero naging parang na-highlight doon sa Day 19. Sir, yung pagpapairal ng ito strictly na pagpapairal ng subjudice rule ng Senate Court, yung Rule 18, yun nga bawal pag-usapan sa labas ng korte yung merito ng kaso. May mga nagsasabi na gag order ba ito? O sinasagkaan ba yung kalayaan sa impormasyon? Sir Dennis? Well, Mamaan, basically it's a gag order, pwede siyang i-interpret as a gag order, but I think it's done in a good way. Kasi tingin ko itong mga nakaraang linggo during the impeachment trial, naabuso ng mga parties involved, So we're talking of the prosecution panel, the defense panel, even the senator judges, and kahit yung akusado, si Vice President Sara Duterte, lahat sila meron silang mga out of court na mga statements, For example, yung kay Attorney Ligutan, I think he was called out for posting a statement on his social media account. Ito yung sinasabi, I think yung tungkol sa misleading questions, during cross-examination. So siguro the impeachment court has noticed that the abuses o the actions of these parties have gone too far at kinakailangan ng i-regulate or i-prohibit. Oo, kasi actually ang subjudice according to my friends who are legal experts, sabi nila totoo yan, sineseryoso lang yan sa mga ordinary courts. Oo, yes. Meron talaga. And the impeachment trial court is not an ordinary court. Pero dahil nga sa mga past developments, mukhang naabuso yung free speech ng mga parties involved whenever they would talk about the merits of the case or allege something with regard to the trial, tingin ko na puno na yung impeachment court. And I agree naman that it's really about time for the impeachment court to issue to be strict in the enforcement of the sub judice rule. Sir Dennis, etong halimbawa, mga abogado,
no? Na nagbibigay ng kanilang mga pananaw, pero hindi sila kalahok doon sa paglilitis, no? Labas sa korte. 'Di ba, meron tinatawag din na code of conduct, no, ang mga abogado. So, pag ganun ba, ito ba ay pwedeng makapigil din sa kanila? If I remember it correctly, no, nung nagpapaliwanag si presiding officer Senator Chis Escudero, parang sinabi niya covered lang ng sub judice rule yung mga involved sa impeachment trial. So if you're a lawyer, to my understanding, I hope I'm not wrong, na yung mga lawyers who have nothing to do with the impeachment trial may express their opinions about what's happening in the impeachment trial. Oo. Pero yun nga, ang sabi nila, kung paiiralin ito talaga ng istrikto, dapat lahat Oo, walang papaboran, walang espesyal. Di ba, partner, nung habang habang tinatalakay Dr. Coronacion, naglabas naman ng kanyang sariling pahayag ang pangalawang Pangulo. Meron siyang written statement. Pero bukod doon, bago pa ito lumabas, ba siya na rin mismo yung nagsabi na bending the law itong impeachment trial? Sir Dennis? Yun na nga po. Hello? Yes. Opo, go ahead po. I don't know if by the time that the Vice President issued that statement, hindi pa siya aware nung sub judice, yung pronouncement ni presiding officer Senator Chis Escudero na in effect na yung strict enforcement ng sub judice rule. Ngayon, kung sa ganun lagay, I think pwede naman sigurong sabihin na patawarin natin si Vice President dahil hindi pa naman niya alam at saka kakasabi pa lang. Ngayon, kung halimbawa alam na niya and there's evidence pointing out na alam nga niya and yet she deliberately violated yung strict enforcement ng Rule 18, baka maging liable siya doon. Oo, may range naman ng penalties. First offense yata is public reprimand and then subsequent offenses, payment of fine na 30,000 pesos. Pero Dr. Coronacion, hindi po ba parang hindi po ba unfair na parang ang sinabi rin kasi ni presiding officer Chis Escudero na sige, let's start this with a clean slate. Tabula rasa. Yun na muna. Pero kung titignan natin, hindi po kaya parang nakalimutan na yung mga nauna. Kasi hindi, ang sabi kasi parang sige, patawarin na muna yung mga nauna kasi lahat naman daw, 'di ba, nagkaano rin sumuway din doon, whether sa defense, sa prosecution, may mga senator, judge din, may mga abogado. So, yun nga, parang clean slate. O sige, from here on, wala na muna yan, parang basta wala na ulit lalabag. Parang ganun. Sir Dennis? Opo, parang since bago lang in-issue yan, bago lang sinabi na strict enforcement na tayo ng Rule 18. Ang application po parang in effect, ang naging application niya is yung sinasabi rin siguro sa batas natin na prospective yung enforcement. O hindi, ang paparusahan, hindi yung mga nakaraan na mga kasalanan na hindi pa mahigpit na pinaiiral yung Rule 18. Oo. Kaya nga sabi ko sana noon niya pag ginawa yan, para from the very beginning, nagkaroon ng self-control and self-restraint yung mga parties involved here. Hindi yung hinayaan mo ng umabuso, tapos tsaka lamang sinabi, strict enforcement na tayo ng Rule 18, So, yun tuloy, hindi na cover yung mga past mistakes or abuses. Pero Sir Dennis, hindi ba to parang yung iba nga kasi parang sinasabi highly technical na yung nawawalan din sila ng kumbaga yung focus kasi nga teka lang, hindi ko na maintindihan. Kumbaga makulangan tayo ng
pagpapaliwanag, di ba, partner? Kumbaga, konti na lang yung pagpanggagalingan ng mga impormasyon. Gusto nga natin i-laymanized nga yung mga sinabi o magre-recap diyan sa impeachment, ano na nangyari, ipapaliwanag sa mas kumbaga madali maintindihan sa mga kababayan natin. Pero kung ganyan, parang nalilimitahan ba? Tapos ang dami ring fake news. 'Di ba? Na kumbaga ini-splice sa mga video, tapos iba na, nililiko na, binabaliko na yung mensahe, kinakargahan ng bago, 'di ba? At according do sa gusto nilang iparating na message, Sir Dennis. Tama kayo dyan, Mama. Kapag halimbawa because of the technicalities, the legal jargon being heavily used in the impeachment trial, itong mga layman o yung mga ordinary Filipinos who have no legal background and who are not familiar with the legal jargon, nagiging prone tuloy sila sa manipulation ng information regarding the impeachment trial. So yun po ang isa sa mga negative effects bukod pa doon sa pino-point out na ng mga maraming survey firms na mukhang as it goes on, itong impeachment trial, gradually yung mga Filipinos nag-tune out na. Oo, sa impeachment hearing. So, ang lumalabas, pakonti na ng pakonti. Yung mga not to mention na meron pang yung exhausted na yung publiko sa panonood kasi ito ba naman 3 times a week ibo-bombard ka ng mga itong impeachment hearings na to. So somehow nakaka 8 weeks na tayo So mukhang nakakaroon na ng impeachment fatigue ang mga Filipinos. So ano pong dapat gawin, Sir Dennis? Sabi mo nga, napagod na, kumbaga rinding-rindi na ako, may mga ganun Oo, gusto ko sumaya na lang muna. So parang ganun. So paano natin i-explain? Kasi yung iba, ang problema, di ba, snippets na lang yung gusto, bullets na lang. Diba? Minsan sa headline na lang or sa news item na lang babasahin. Hindi na talaga yung buong bababad sa impeachment trial. Kasi may mga trabaho naman yung iba, may mga ginagawang mahalaga din. So, ano dapat ang gawin, Sir Dennis, given this mandate nga ng Senate Court? Well, marami pwedeng gawin po ang Senate Impeachment Court so as to be able to reconnect with the larger public para yung viewership tumaas ulit. Yung pong galing sa sinabi nyo dapat nga i-laymanize yung kung ano man yung mga nangyayari sa impeachment trial. So I think it's not enough for a lawyer to explain kung ano nangyari itong a few hours ago lang. Tingin ko dapat mayroon ding mga yung mga communications expert na kayang ipaliwanag not using the legal jargon yung nangyari sa hearing na ngayong araw na to. So they on a daily basis So siguro hanap sila ng mga yung mga language experts, communication experts para malaymanize at may paliwanag ng husto itong nangyayari. Pangalawa, yun nga po, yung sinabi nyo rin kanina, I think doon rin naman manggagaling yung, yung solution na, ano nga ba yung huli yung sinabi? Sorry? Yung pagbibigay ng mga expert ng paliwanag, sir, doon sa nangyari sa paglilitis. Oo, sana ma-explain yung mga, at saka highlights. So yun, yung pala yung nalimutan ko na point. Ako, kagaya ko, even though interested ako, mataas yung level of interest ko na manood ng impeachment hearings araw-araw. Pero my job is forcing me sometimes na wag muna manood kasi may importante ako tatapusin o gagawin. So, ang nagiging solusyon ko nga po, maghanap ng highlights. Ano na ba nangyari? Kasi hindi ko kayang panoorin yung 5 oras. Summary na lang. Summary na lang. Baka pwedeng meron. Pero objective sana. Wag yung manipulated, wag yung bias. Kaya dapat sa mga legitimate source din,
mga legitimate na radyo, telebisyon, or online website kunin. Kung yung summary na lang. So, pabor kayo, Sir Dennis, na ilipat sa hapon ulit, no? Yung pagdilitis. Kasi nga, pwedeng nakauwi ka na sa bahay. Meron ka ng oras para manood. Agree po ako doon na ilipat sa hapon para sa mga Pilipino na nagtatrabaho pero interesado naman na panoorin at subaybayan itong impeachment hearings. Tingin ko mas convenient yon sa mga nagtatrabaho, yung mga manggagawa. Oo. Pero Sir Dennis, hindi po ba ito'y kumbaga ay disservice din naman sa prosekusyon dahil between the two, mas nagbibigay ng paliwanag yung prosekusyon. Siyempre kasi sila yung nagpapatunay, sila yung nagbibigay ng pruweba na meron ngang paglabag itong pangalawang Pangulo at hindi na siya dapat ay manatili sa pwesto. Hindi po ba ganun yung nangyayari dahil dito sa pag-desisyon na ito ng presiding officer na pagbawalan na silang magbigay ng pahayag sa media, hindi po ba parang nawawalan na ng pagkakataon ito namang prosekusyon na ipaliwanag yung kanilang kaso? Pero bago niyo po sagutin yan, Dr. Coronacion, babalikan po namin kayo. Magbibigay daan lang po muna kami sa ilang mahalagang paalala. Sit back and relax, sir. Babalikan po namin kayo agad-agad. Take mo sa DZMM. Balikan natin si Dr. Dennis Coronacion, isa pong political analyst at chairperson po ng Department of Political Science mula sa University of Santo Tomas. Magandang hapon po ulit, Dr. Coronacion. Yes, magandang hapon po ulit, Sir Zandro. Oo, Malayo na yung narating. Pero Sir Dennis, yun nga, balikan lang po natin, yun nga yung tanong ko, hindi po ba ito disservice sa prosekusyon? Dahil tila sila yung nagbibigay talaga, nung naglalaan ng panahon para ipaliwanag yung kanilang kaso, kung bakit nga nahabla at bakit dinidinig sa impeachment court si Vice President Sara Duterte. Dahil nga dito sa desisyon ng presiding officer, Chief Escudero, baka mawala yung window na yun para sa kanilang explanation. Sir Dennis? Sir Dennis? Ayan, mukhang, ayan. Sir Dennis? Sir Dennis? Sige, napunta sa Oo nga, sa wika tunnel. nga, O kaya signal. alam mo ba dati yung Ayun, bigla may portal. yung dating Motorola na ginagamit namin, Oo. hindi ka pwedeng mag-Motorola sa ilalim ng transformer Yung ba sa yung poste ng noon-noon pa? kuryente. Oo. Yung kauna-unahan? Oo, yung Oo. kasi nawawala. Maletay pa yun, di ba? Ayan, Maletay. balikan natin si Dr. Dennis Nakalabas ng Coronacion. portal. Magandang hapon po ulit, Sir Dennis. Sir Dennis? Bumalik sa portal, Sir Dennis. Ayun, baka pumunta naman siya sa past ngayon. Naku, sabi niya kasi future ang gusto niya. Oo. Ngayon, agad-agad. Alam mo, tapos yun din pala, kung yung time machine, paano kung nasira? Ay, oo. Tapos hindi ka na Tapos, makabalik sa diba, present. may kaibigan kang yung sinabotahe ka. Tinanggal sa saksakan yung time machine. Ito, balikan natin ulit si Dr. Dennis Coronacion. Magandang hapon po ulit, Sir Dennis. Sir Dennis? Yes, magandang hapon po ulit. Magandang hapon po ulit. Opo, Sir Dennis. Ay, nasa line na lang kasi Opo. nasa future Oo, na ba kayo? Kasi nga maano yung video mabigat eh. Yun nga po, Sir Dennis, hindi po ba disservice sa prosecution itong ganitong pagpapasya ng presiding officer? Well, tingin ko po hindi kasi may ganyan rin namang magiging problema yung yung defense panel kasi sila yung boundary naman ganyan. So if it's the turn of the defense panel to present their witnesses and to present their evidence, bawal din sila comment outside the court. So ang tingin ko dapat solution dito so that ma-avoid yung sinasabi na disservice to the prosecution panel and possibly to the defense panel is for them to come up with a set of guidelines. Lalo pat may mga kanya-kanya silang spokespersons na after the impeachment hearing, i-discuss sa media
yung nangyari, dapat mag-set na lang ng ng parameters. Mhm. Oo, na contained in a guideline and agreed by both parties. Oo. Agreed upon by both parties. Pero- together with yeah. the impeachment judges. Oo, hindi po ba kalabisan yung 30,000 pesos kada violation? Ito po ba'y nakatakda sa Rule 18 o pinag-usapan na lang doon po? Well, hindi ko po nakita pa yung Rule 18, pero tama kayo, medyo malaki yung amount, kahit naman mga lawyers yung mga yan, tingin ko, pag napatawan sila ng ganyang fine, mabigat-bigat rin po yan sa bulsa. Pero Doc, hindi po ba yung nagkulang din itong presiding officer doon naman sa punto ng kumaga pagsita rin doon sa mga nagkakalat ng fake news, lalo na kung babalikan nga rin natin, umalma itong si Representative Chel Jokno dahil nga doon sa in-splice na video na pinost naman ng isang senator judge na si Senador Pia Cayetano, na yun nga, kumbaga parang ngayon kasi ito yung kauna-unahang impeachment na talagang malala na, kumbaga talagang lantad na lantad yung paggamit natin ng social media. Kasi nung mga past, wala pa Oo, gan. at alam naman din natin, sa social media may fake news. Sa tingin niyo po ba nagkulang din ang pagsuway naman doon sa posibleng pagkakalat ng fake news? Pero isa ba to sa mga kasama sa litanya? Parang wala nga Wala yun ba? nga, Hindi ba parang hindi nabanggit? masyadong nabanggit Or ito. anyway, tabula rasa naman daw, yung past is past. Yung, kumbaga, ang titignan yung mga ngayon, mga lalabag ngayon. Sir Dennis. Well, ang understanding ko po dyan, given yung sa dami na nangyari nga na pag-abuso, na paggamit ng social media, ng lahat ng mga parties involved, MAPA prosecution panel, defense panel, and even the senator judges, tingin ko itong sinasabi ni presiding officer, Chis Escudero, covered po to lahat. No? Except of course, those who have nothing to do with the impeachment trial. Siguro kasama na dyan yung mga vloggers at saka yung mga political commentators, yung mga lawyers na nag-guest to analyze kung ano nangyayari sa impeachment hearing. So, tingin ko po hindi sila covered niyan. Nagiging siguro magiging issue lang yan if, again, yung pinost ng isang vlogger ay ginamit na naman ng bawa ng isang impeachment o ng senator judge in a way na parang nagpo-produce ng isang legal conclusion o kaya nag-i-impute ng masama na bagay o reputation sa isang involved sa impeachment. Hindi po ba kumbaga nagkulang din itong presiding officer dahil nga po yung rule na yan bago pa man nagsimula itong impeachment trial sana ay pinatupad na agad o kaya katulad ng ginawa niya nung siya yung Senate President pa na pinaalalahanan niya bago pa man nagsimula. Actually, hindi nga nagsimula yung naunang attempt na magkaroon ng impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Diba naalala natin nung siya yung Senate President, meron siyang paalala. Pinagbawalan na niya yung mga senator judges na wag na silang magbigay ng mga komento sa media kaugnay nga doon sa gaganapin na impeachment trial. Although hindi nga natuloy, hindi po kaya sana nung bago pa magsimula itong impeachment trial proper, muli siyang nagpaalala, lalo't siya naman yung presiding officer. Well, yun nga po, nagtataka ako kung bakit nagbago ng stance si Senator Chis Escudero. Sana naiwasan sana to kung sinunod niya lamang yung kanyang stance noon na very strict nung siya ay siya pa yung Senate President. Kung itinuloy niya lang yon, inadapt niya ngayon yon, yung ganyang pagiging stricto niya, wala sanang issue ngayon. Wala sanang problema. Lumalabas, marami munang nangyari, may mga nasaktan doon sa mga comments at maaari nakadamage yung ilan sa mga comments. Tapos tsaka lamang as an afterthought, mukhang sumusobra na. Tsaka lamang gumawa ng tsaka lamang naging mahigpit. Oo, sana tama kayo doon. Sana kung gaano siya kahigpit noon, nung siya pang Senate President, ganito rin sana siya, gano'n rin siya
kahigpit ngayon. At dapat, ano yan, pantay-pantay ha, at lalong mas titignan ngayon, no? Talagang nakaabang kung sino yung mga lalabag. At nakaabang din kung magtatalaga ba ng hiwalay pa na spokesperson ang magkabilang panig. Kasi nga, mayroong privilege na kung hindi naman sila kasali doon sa floor, doon sa sa impeachment trial proper, pwede silang magsalita ng kahit anong gusto nilang sabihin. Pipili. So, yun ba yung existing na ngayon? O hindi pa? Pwedeng baguhin? Oo, yun na existing ngayon. Kasama siya doon sa naging pagpapasya ni Presiding Officer Cheese Escudero, Sir Dennis. Tama po, no? Pero tingin ko, kung halimbawa lawyer naman yung nagbibigay ng ng isang commentary, pwede naman siyang covered siya nung kanilang yung CPRA yata, yung tawag nila doon, yung Code of Professional Conduct. Oo, so kung labis-labis naman yung komento, hindi uncalled for na para sa isang lawyer. Halimbawa, very extreme, tapos hindi na kumbaga man hindi na part ng isang normal na public discourse, baka yun, maaari siyang madisiplina using the CPRA, yung sinasabi ni Senator Cheese Escudero. Oo. Yung mga, yun nga yung mga abogado na yung nagbibigay ng kanilang mga political views, Sir Dennis, pag halimbawa, kung pwede silang mareklamo ng paglabag sa Code of Ethics sa subjudice, di ba? Pwede kasing sa Integrated Bar, sa IBP or sa Supreme Court? Maaari pong hindi sila, I don't know kung sakop sila ng Section 8, yung Rule 18 ng subjudice. Pero yung existing, sir, sa mga abogado sa bansa, Code of Conduct po. yung sa pag-discuss ng merito ng kaso. Opo. Kahit sa criminal case nga ito madalas, yung mga ganon. Opo, yun nga po, maaari sila sigurong papanagutin gamit yung Code of Professional Conduct. Maaaring halimbawa hindi sila sakop ng subjudice ng impeachment trial, pero baka kapag very extreme na at yung kanilang mga komento, baka ang papanagutin naman sila gamit ang Code of Professional Conduct nila. Alright. Sige po, abangan na lang din po natin kung ano yung susunod na mangyayari. Si Sir Dennis, magkakaroon niya ng listahan. Checklist. Oo nga, dapat alam Mag-aabang yan. may TARA system. Oo. Maraming salamat po, Sir Dennis. Thank you. Maraming salamat po. Ingat po More sa power. future. Yan po si Dr. Dennis Coronacion, isa pong political analyst at chairperson po ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas. Dr. Ona. Magandang hapon, Sandro and Maan. Maraming salamat muli sa inyong imbitasyon. It's good to be back on your show. Oo nga, medyo matagal-tagal din po simula nung huli namin kayong nakausap. Pero dahil nga po na pag-uusapan itong confidential funds, itong intelligence funds, yung 125 million na nagastos daw ng 11 days, hindi po kaya mas magandang ibigay na lang ito doon sa mga para masiguro natin na kasi nga 'di ba may mga tiyatawag na sleeper cells nitong mga nakalipas na buwan na taon. Mga terorista. Oo, yung mga sleeper cells na galing China. Talagang pumupunta dito sa ating bansa para tayo'y manmanan, tiktikan. At ayun nga, at sinasabi nga din nung may mga pagsusuri na si Alice Guo daw ay isang sleeper cell. Tsaka may Islamic militants din. Oo, di ba? Pero yun nga po, hindi sa tingin niyo po mas mainam na ito'y gamitin na lang natin o pataasin na lang natin, lalo na't pinag-uusapan din ng pambansang budget para sa susunod na taon, hindi po ba't mainam na ilipat na lang ito kontra China? Alam mo, Sandro and Maan, ito yung siguro yung hindi naging magandang resulta dito sa impeachment hearing dahil nga nakita natin yung allegedly maling paggamit ng confidential funds. Kung titingnan nyo talaga yung mga panuntunan kung paano inaalat at paano ginagamit ang confidential funds, ito ay isang pamamaraan upang i-safeguard yung ating national security. Bawat ahensya na nagkakaroon ng confidential funds, meron itong kaakibat na responsibilidad
At meron din itong pagtataya tungkol dun sa sinasabi nilang mga pagsubok o mga threats na hinaharap ng bawat ahensya na yan, ano? Kaya kung sasabihin mo na wag na lang natin i-allot yung mga confidential funds na yan dun sa mga ahensyang nangangailangan nito at ilipat natin, siguro para sa akin, this is an oversimplification, ano? Dahil meron talagang mga ahensya katulad ng mga intelligence agencies natin at iba pang mga national government agencies na talaga nangangailangan nito at kumbaga may rason naman kung bakit kailangan nila ng confidential at intelligence funds. Kumbaga, alisin na lang doon sa DepEd, ibigay na lang doon sa mga ahensya ng gobyerno na talagang tinututukan yung national security. Tama po ba? Tama, oo. Kasi kung wala namang justification, Sandro, no? Ano ba ang national security threat na hinaharap ng DepEd, ano? At nangangailangan siya ng confidential funds, ano? Kung sasabihin mo na, for example, ikaw ay armed forces, ikaw ay police, no? Maaring kailangan mo ng intelligence funds, ano? Ikaw ay for example, yung mga nagmo-monitor ng ating karagatan, ano? Laban nga rito sa mga belligerent activities ng China o yung nagmo-monitor ng mga influence activities ng China rito sa ating bansa, malamang mas kailangan mo yung confidential funds, ano? At hindi ko nga malubos maisip kung paano gina-justify itong confidential funds sa loob ng DepEd, ano? Yun na nga, siguro nga dapat may kalakip na rin siguro no doon sa babalang kasing pambansang budget nakalagay na kung saan talaga dapat kung sino-sino lang yung mga ahensya ng gobyerno na dapat makatanggap ng confidential at intelligence funds para nga hindi na ito magamit kung saan-saan pa at siguro mainam din na magkaroon ng mas matibay na pamamaraan para masiguro na hindi ito basta-basta pwedeng mailipat kasi kung atin ding babalikan yung nangyari sa impeachment trial lumalabas na si VP Sara pala yung nang humihingi nitong confidential at intelligence funds na wala doon sa alokasyon sa kanila noong 2022 dahil yung sinusundan niyang Vice President na siya dating Vice President Leni Robredo walang ganong klaseng pondo. Yeah, lubang nakakabahala nga ito, Sandro, ano? At yung mga panuntunan naman kasi, Sandro and Maan, ano, makikita mo dun sa Joint Memorandum Circular ng DBM, ano? Maliwanag ng COA, sorry. Maliwanag doon. Ang problema lang, dito nga sa impeachment trial, no, nakita natin na parang tinawag nga nito nung isang abogado ng prosecution na parang scam, ano? Dahil nga parang inilulusot, yung ipinipilit, for example, yung paglalaan ng pera sa mga reward or paglalaan ng pera dun sa mga transportation at paggagamit ng iba't ibang mga pangalan na alias na wala naman. Alam niyo sa totoong pagtataya o paggamit ng confidential funds, hindi yan arbitrary, Sandro, Hindi yan porket natanggap mo ay pwede mo nang gastahin na basta-basta at meron kang intelligence operations. Very meticulous ang pagpe-prepare ng isang intelligence or ng isang confidential project, meron niyang mga documentation na nangangailangan nga ng ganitong klaseng mga pondo, Kaya hindi yan yung sasabihin mo na lang dahil confidential, hindi na natin dapat malaman kung sino yung mga pangalan na yan, May plano talaga yan, Sandro and Maan, at nakakagulat nga dahil nga rito sa naging hearing dito sa impeachment walang mailabas, allegedly, itong mga nag-handle ng ganitong kalaking mga confidential funds dito sa Office of the Vice President. Pero di ba ang sabi nga, all right, ginagamit nga yung mga aliases na yan sa pag-liquidate. Pero dapat ay nag-maintain ng ledger ba yan? Yes. O master list na mga Yes. tunay na pangalan. For your eyes only din lang naman to, confidential. Ilan lang yung makakita. Yes, ang totoo yan, hindi pwedeng. Alam niyo, nag-serve din ako sa Sandatahang Lakas natin, Yes, Medyo oo. familiar ako dyan sa mga intelligence operations, Hindi naman porket may alias ka, wala nang record ng pangalan mo, Meron talagang, confidential records kung sino itong mga
kliyente nito, no? Yes, nagbibigay sila ng mga alias para maprotektahan yung iyong identity, pero meron talaga yan ng mga master ledger or master list na nandun yung mga pangalan, ano? Ito'y pinag-iingatan nung sino man yung intelligence officer or yung authority na nag-oversee nitong intelligence operations. Alam niyo dun nga sa COA memorandum, may description yan, ano? Nilalagay pa yan sa vault, no, kailangan may lisa nilalagay sa vault. No, yung ganun ba na pinoprotektahan din dapat yung identity. Pero hindi nangangahulugan niya na you're above accountability, Maanin Sandro, no? Pag hiningi sa iya ng competent authority, kailangan maipakita mo, no? Ito rin yung pangangailangan dito sa lalong-lalo na kung ang iyong ahensya ay nasasailalim sa ganitong mga investigasyon o mga hearing. Oo. Paano yan, Doc Ona? Halimbawa lang, kasi pasisiputin nga sa impeachment trial, yung mga nababanggit na pangalan na pinagbigyan nga no, ng pera. Pwede ba nilang gamitin nga yung, o ikahon lang yung sagot nila sa, ay sorry, hindi ko pa masasagot yan for security reasons? Alam mo, Maan, para sa akin, hindi katanggap-tanggap yan, ano? Kailangan nilang i-justify ngayon kung talagang totoo nga itong mga pangalan na ito. Yes, of course, may security implications, ano? Pwede itong gawin, maraming pamamaraan na pwede itong gawin, ano? Pwedeng isang closed door session, or kung talagang mataas yung intelligence requirement, ano, yung requirement for secrecy, National ano? security Pwedeng ganon, lang, ano? oo. Yes, oo, pwedeng ganon. But in any case, ano, ito nga yung nakakapagtaka rito, no? Hindi naman natin malaman kung ano yung intelligence operation or confidential operations na sinasabi, ano? Kung pagsisecure lang ba sa Vice President o yung mga proyekto ng Vice President, para sa akin, napakababa ng national security implication nun, ano? Hindi naman natin pinag-uusapan dito, for example, yung West Philippine Sea o yung influence operation or terrorist threats, no? Kung walang ganun, hindi ko nakikita yung need for confidentiality. At kailangan siguro talaga na i-justify ng mga opisyal na nangasiwa nitong mga pondong ito kung paano talaga nila ginamit itong confidential funds. At saka yung naku, wala na pala tayong oras. Wala na tayong oras. Siguro kunin na lang po namin kayo ulit na Dr. Sherwin Ona dahil nga po magandang pag-usapan itong topic na ito, lalo na't malawak-lawak siya at talagang napaka-interesting ng usaping national security. Maraming salamat po, Dr. Ona. Salamat po. Maraming salamat, Sandro. Mabuhay kayo. Apo, yan po si Dr. Sherwin Ona, isa pong security analyst at associate professor ng Political Science and Development Studies sa De La Salle University. Oy, napili na natin yung makatatanggap ng team charity teacher ba siya? Team past? Anak ko, Team Past. Mula kay Dolores Rivera ng Quezon City, gusto ko bumalik sa past para makita ko mahal ko sa buhay tulad ni tatay at nanay at iba pang mga kapatid na yumao na. Ay, oo nga. Isa rin yun. Diba, Oy, teka lang, batiin lang natin. Ay, nakinig sa atin kanina ang Stratcom Division ng Office of Civil Defense. O, kasama dyan si Alan Zuletang, dati nating cameraman. Alright. O, yan. Paano? Bye! Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM?